Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga dapat maranasan ng lalaki upang hindi kanya matiis. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang dapat maranasan ng lalaki kay inspired upang di kanya matiis is ipakita at iparamdam sa kanya na hindi ka desperada. Yan ang unang paraan kay inspired dapat niyang maranasan sa'yo. Kaya kanya ginaganyan, kaya kanya tinitiis sapagkat nakikita niyang masyado kang marupok at naghahabol sa kanya. Desperada ang tingin niya sa'yo. Bababa ang tingin sa'yo niyan. Kasi pinapakita o pinaparamdam mo sa kanya na sobrang halaga niya sa'yo. Oo, yun ang totoo. Pero talaga naman kay inspired mo mong ipakita ng sobrang ganyan sa kanya. 'Di ba? Masyado yung magiging mayabang sa iyo. Tataas ang pride niyan at bababa ang tingin niya sa iyo. Magiging masyadong kampante sa iyo at mas lalo siyang talaga namang lalayo yung loob niya sa iyo at mapapalapit pa siya sa tukso. Kaya wag kang maghabol sa kanya. Pagpapakita yan ng desperada ka sa kanya. Oo, mahal mo siya. Pero lagi mong tatandaan kay inspired na lahat ng bagay dapat may limitasyon. Dapat meron ka ding hangganan. Yung iba sa inyo, sobra-sobra na yung ginagawa. Ilang beses ka nang niloko ng asawa mo. Ilang beses ka nang pinagtaksila ng boyfriend mo. Ilang beses ka nang nasaktan, ilang beses ka nang lumuha. Masyado kang desperada, wala namang lalaki sa mundo. Wala na bang pwedeng manligaw sa'yo? Sabihin ng ibang babae dyan, kay inspired, mahal na mahal ko ang partner ko. At hindi ba ang pag-ibig ay dapat magtiis at magsakripisyo? Oo, totoo yun. I agree na ang pag-ibig sa isang relasyon dapat may pagtitiis at pagsasakripisyo. Pero palagi mo rin tatandaan na sa mundong ito, sa buhay na ito, walang perpekto at dapat ka-inspired. Lagi mong tandaan na lahat ng bagay may limitasyon. Tao ka lang din ka-inspired. Pwede kang sumuko, pwede kang lumayo, pwede kang magpahinga. Isa ng katangahan yan. Yung sobra-sobra ng ginagawa sa'yo, masyado ka pa rin desperado, lagi ka pa rin andyan. Talaga naman ang lalaki kay inspired, lagi kang titiisin yan sapagkat ang tingin niya sa'yo tae. Ang tingin niya sa'yo basura na. Ang tingin niya sa'yo mababa ng halaga. Ang tingin niya sa'yo wala ng halaga. Ang tingin niya sa'yo kay inspired easy to get na. Kaya kanya tinitiis dahil hindi kanya titiisin kung mataas ang tingin niya sa'yo. Hindi kanya titiisin kung masyado ka pang mahalaga sa kanya. Hindi kanya titiisin kung hindi ganyan ang tingin niya sa'yo. Kaya naman kay inspired mong ipakitang desperada ka. Kapag sobra na matuto kang tumistansya, kapag sobra na siya matuto kang lumayo, kung sobra na matuto ka mo nang humingi ng space, at kung hindi mo na kaya, pwede kang makipaghiwalay. Kung sobra na, ilang beses mo na ba pinatawad? Ilang beses mo na ba pinagbigyan? Ilang beses ka na bang niloko? Ilang babae na bang dumaan sa inyong relasyon na talaga namang ka-inspired naging kapit niya? Diba? Ka-inspired, mahal ko siya. Ang pagmamahal ay masarap. Pero ang pagmamahal na talaga namang laging nilalaso ng partner mo dahil sa mismo ang gumagawa ng desisyon na ikasisira nyo ay hindi mo na deserve. Lagi mong tatandaan yan kay inspired meron kang value. At ang value mo ay dapat mong ingatan, hindi mo sinisira sa pamamagitan ng lalaking nananatili ka pa sa lalaki na lagi ka namang ginaganyan. Pero kung ipapakita mo hindi ka desperada kapag ginaganyan ka niya, lumalayo ka na, o hindi ka na nagpapasuyo pa, o nagpapahabol ka naman din sa kanya at hindi mo siya hinahabol pa, di ka na nagpapakabalaw sa kanya. Kapag ka niloko ka niya, talaga namang ka-inspire, handa ka nang lumayo sa kanya. Handa ka mag-no contact sa kanya. Handa mong iparamdam, iparanas sa kanya na hindi ka na balaw sa kanya. Lalaki, bababa ang pride niyan sa'yo. Iisipin niya na may halaga ka pa pala. Oo, ka-inspired. Iisipin niya at mararamdaman niya mismo sa puso niya, damdamin niya, sa dibdib niya na meron ka palang halaga. Na dapat pinahalagahan kanya ng mga panahong andyang ka pa sa kanya. Na dapat iningatan kanya at minahal lang totoo ng mga panahong nagtitiis ka pa sa kanya. Ngayon, hindi ka niya kayang tiisin kapag ka pinakita mong matibay ka. Kaya ipakita mong matibay ka. Huwag ng laging desperada. Ano ka ba naman, ka-inspired? Kanya ka ba pinalaki ng nanay mo? Ano bang itinuro sa'yo ng lola mo? Talaga naman ka-inspired. Pinag-aral ka sa magandang eskwelahan. Lumaki ka sa maayos na environment. At matalino ka, at maganda ka, at sexy ka. Bakit mo sinisiksik ang sarili mo at value mo sa lalaking ginaganyan ka? Malawak ang mundo, malawak ang buhay. Isipin mong halaga mo, huwag kang magpakatanga,
Huwag kang maghabol. Huwag mong ipakitang desperada ka. Huwag mong gawing kahiya-hiya ang sarili mo. Ibangon mo ang moral mo. Ibangon mo ang dignidad mo. Magpakita ka ng katapangan at kapag nakita ng mga tao sa paligid mo, lalong-lalo na lalaking nananakit sa'yo, lalong-lalo na lalaking mahal mo na sinasaktan ka, irerespeto ka nila at papahalagahan ka nila. Kailangan mo lang munang unahin sarili mo. Kailangan mo lang munang matutunan at malaman na dapat hindi ka naghahabol at nagpapakatanga sa isang bagay o tao na sinasaktan ka. Ka-inspire. Pangalawang dapat maranasan ng lalaki ka-inspired upang di kanya matiis is dapat intindihin mo naman ngayon ang purpose mo sa buhay. Yan ang pangalawang sikreto dyan ka-inspired. Ka-inspired, ano naman yan? Parang ang layo sa pinag-uusapan natin ngayon. Diyan ka nagkakamali, hindi malayo yan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Alam nyo mga ka-inspired, kapag ang buhay mo ay umiikot na lang sa lalaki na yan, sabi na ba ka-inspired, hindi totoo yan. Nagtatrabaho ako, may iba akong ginagawa. Oo nga, pero yung laman ng utak mo, di ba't laging siya? Ngayon mo sabihin, hindi lang umiikot ang mundo mo sa kanya. Hindi pa ang isipan mo ang siyang nagiging tulay sa mundo mo. Ka-inspired, huwag tayo maglokohan dito. Kaya kanya minamaliit eh. Alam niyang marupok ka eh. Alam niyang umiikot ang mundo mo sa kanya eh. Alam niya na kaya mo siyang tanggapin, patawarin. Alam niyang mahal na mahal mo siya. Yun ang nararanasan niya sa'yo. Iba naman ang iparanas mo sa kanya. Ka-inspired, anong dapat kong iparanas? Kailangan iparanas mo sa kanya na hindi na 100% ang focus mo sa kanya. Na ang focus mo ngayon at ang atensyon mo ngayon, ang oras mo ngayon, ang panahon mo, ang lakas mo, ang kaperahan mo, ang buhay mo, ay mas pinofocus mo na ngayon sa paghahanap ng purpose mo sa buhay. At kapag nakita mo kung ano ang purpose mo sa buhay, nalaman mo ito, ka-inspired, napakaswerte mo. Naniniwala ako na sa mundong ito, ang pinaka-purpose ng lahat ng tao na nabubuhay, isinilang sa mundong ito, yung paglingkuran ng Panginoon Diyos. Yan ang number one. At ang pangalawa, syempre, kanya-kanya na tayo. Ang ibig sabihin, maaaring ikaw, pinanganak ka para maging isang teacher o guro. Yung iba sa inyo, isinilang upang maging doktor. Yung iba sa inyo, isinilang para sabihin nating maging negosyante. O sabihin nating maging engineer at iba pa. O maging tagaluto. Diba? May kanya-kanya tayong purpose. Mag-focus ka doon at kapag nagawa mo yan, ang lalaki ka-inspired, mababawasan yung paghahabol mo sa kanya. Kasi sa iba na nakapokus isip mo eh. Hindi na palaging sa kanya eh. 'Di ba? Yung validation na binibigay mo sa kanya, mababawasan. Tapos, kapag ganyan ang ginagawa niya sa'yo, sinasaktan ka, mas kaya mo na. Kasi may nagpapasaya na sa'yo. Inspired, sino yung nagpapasaya sa akin? Yung purpose mo. Magiging maligaya ka kapag nahanap mo yung purpose mo. Na tipong kahit walang lalaki, na kahit na tipong hindi masyadong mayaman o engrande ang buhay, na tipong kahit walang masyadong tumatangkilik, basta masaya ka sa ginagawa mo, kontento ka. Hindi ka makokontrol ng iba. Maligaya ka sa ginagawa mo. Talaga namang ka-inspired. Sino siya? Ba't mo siya hahabulin? Maligaya ka sa purpose mo. Maligaya ka sa pagtuturo. Maligaya ka sa pag-aatleta mo. Kung saan naman ginagawa mo ngayon. Maligaya ka sa pag-computer mo. Kung ano naman ginagawa mo ngayon. Hindi nakaikot ang mundo mo sa isang tao lang. Dapat mong hanapin kung anong purpose mo sa buhay upang hindi ka laging masyadong malandi lang lagi sa lalaki. Hindi umiikot ang mundo mo sa lalaki. Hindi lagi kang naghahabol, nagpapakatanga, nagpapakabalo sa lalaki. Meron kang ibang pinagkakabisihan ka-inspired. Dahilan upang hindi ka palaging magparamdam at laging maging available sa kanya. Dahilan upang hindi mo ibuhos ang pag-ibig mo sa isang tao. Upang ang isang lalaki ka-inspired hindi tumasampride sa'yo. At hindi kailanman maging mayabang sa'yo. Sapagat ano pa ang ipagyayabang niya sa'yo. Meron ka lang kaligayahan sa ibang bagay, hindi na laging sa kanya. At ang lalaki ka-inspired sa pagbaba ng pride niya. At the same time, kasabay nun, hindi kanya matitiis ka-inspired. Pangatlong, dapat maranasan ka-inspired ng isang lalaki. Upang hindi kanya matiis, dapat matuto ka rin siyang tiisin. Ka-inspired yan ang pangatlo. Dapat tiisin mo rin siya paminsan-minsan. Kahit paminsan-minsan man lang. Diba? Hindi yung masyado kang masyado kang mabait. Masyado kang malambot. Masyado kang mapagpatawad, masyado kang mapagbigay. Kaya ka, kaya ka ginaganyan eh. Alam nyo, walang masama sa pagiging mabait.
Walang masama sa pagiging mapagbigay. Walang masama sa pagmamahal. Walang masama sa pagpapatawad. At walang masama ka-inspired sa pagtanggap. Pero lagi mo rin tatandaan na sa buhay na ito ka-inspired, hindi palaging ganyan dapat. Lalo na kapag hindi niya na-deserve. Deserve niya pa ba? Ilang beses ka nang niloko ng mister mo, ng boyfriend mo, ilang beses ka nang pinayak, ilang beses ka nang nagkapasa sa katawan, binubugbog yun iba sa inyo. Aminin mo. Ilang beses ka nang, ilang luha na ba ang nailuha mo? Ilang tao na ba ang naperwisyo mo o ng perwisyo nyo dahil sa mga problema nyong yan sa inyong relasyon? Inspired, matuto rin tiisin siya. Lalo na kung deserve ng tiisin. Kaya ikaw yung ano niya, tinitiis niya kasi alam niya, hindi mo rin siya kayang tiisin. Pero pag nagawa mo ka-inspired na tiisin ng lalaking yan, dahil sa mga pinagagawa niya sa'yo, halimbawa magno-no contact rule ka sa kanya, halimbawa hindi ka magpaparamdam sa kanya, halimbawa hindi mo siya papansinin, i-ignore mo siya, talaga namang ka-inspired na lalaki, may mapag-iisip yan sa'yo. Nakakaramdam din niya ng kakaiba sa dibdib niya, na may something sa'yo. At dahil doon ka-inspired sa mga bagay na nararamdaman niya ngayon, nararanasan niya dahil di ka nagpaparamdam, natitiis mo siya, ang lalaki ka-inspired. Sa katagalan, hindi ka matitiis niyan. Sapagkat mahirap para sa amin na mga lalaki na merong tumatakbo palagi sa utak namin. At yung pagtitiis mo sa boyfriend mo o sa mister mo, yun ang gugulo sa isip niya. Yun ang bubulabog sa utak niya. Upang talaga namang siya mismo ang laging magparamdam at maghabol na sa'yo sa bandang huli. Meron siya mga katanungan na ikaw lang makakasagot. Hinahanap niya pati ang validation na dati mong binibigay sa kanya. Kaya matuto kang siyang tiisin paminsan-minsan. O kung kinakailangan na. Upang hindi naman siya masyadong kampante at maging mayabang sa'yo. At hindi kanya matiis sa bandang huli. Dahil ganyan ka na ngayon sa kanya. Hindi ka na tulad ng dati. Natitiis mo na siya, ka-inspired. Pang-apat na dapat maranasan ka-inspired lang isang lalaki upang hindi ka matiis kapag inaaway ka, huwag mong pansinin. Yung pang-apat ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired kung bakit talaga namang mas lumalala ang inyong pag-aaway o gulo sa inyong relasyon at mas lalong lumalayo din ang loob niya sa iyo at mas lalo ka-inspired na talaga man tinitiis ka niya sapagkat mapagpatol ka. Kapag inaaway ka ng isang lalaki at pinapatulan mo siya, doon lang ka-inspired mas lalong nabubuo sa isip niya na wala kang halaga. At mas lalong nagagalit ang puso niya sa iyo. At mas lalong tinitiis ka niya sapagkat ganyan ang inyong sitwasyon. Pero kapag inaaway ka ng boyfriend mo o mister mo, tapos hindi mo siya pinapansin, ka-inspired, ano pang dapat niyang ipagyabang pa sa iyo? Hindi magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng pride niya. Hindi magmamatigas ang ego niya. At wala siyang maiimbak sa subconscious niya na dapat niyang igagalit sa iyo. Sa halip, talaga namang babalik ang halaga mo. Alam nyo, sa mga simpleng bagay talaga, na kung tutuusin, simple lang naman talaga, upang magkaayos. Huwag mo na siyang patulan. Tingnan nyo, pag pinapatulan mo, away kayo ng away, hindi ba mas lalong nagugulo? Pati may iba pang tao, nadadamay pa yung ibang tao. At natutuloy-tuloy ang pagsira ng inyong pamilya at relasyon. Pero pag hindi mo pinatulan, pag hindi mo pinansin, di ba't may mga pagkakataon na siya pa mismo ang bumabalik sa'yo? Pag inaaway ka niya, kapag ginugulo ka niya, hindi mo pinapansin. Di ba't may mga pagkakataon na bigla-biglang nagsusori sa'yo, humihingi ng tawad? O di ba't may mga pagkakataon na pag inaaway ka niya, o meron siyang sinusumbat sa'yo, o meron siyang mga salita na masasakit sa'yo, tapos hindi mo pinapansin, hindi ba't bigla-bigla na lang ka-inspired nagkakaroon kayo ng kapayapaan? Sapagkat tumatahimik na din siya. Hindi ba't kapag inaaway kanya tapos hindi mo siya pinapansin, dumarating ang mga pagkakataon na bigla kayo nagkakayos, nagugulat ka na lang okay na kayo? Kaysa sa pinapatulan mo siya kapag naggalit siya sa'yo. Kapag galit sa'yo yan, inaaway ka, huwag mong pansinin. I-ignore mo. Tingnan natin ka-inspired, malalaman mo totoo base sa psychology at sa karanasan at sa mga kwento ng mga tao at talaga naman sa pag-aaral na kapag hindi mo pinatulan ng isang tao sa mga pang-aaway niya sa iyo, ang taong yan ka-inspired ay talaga namang lubusang matatalo sapagkat walang makakapantay sa katahimikan mo at talaga namang ka-inspired mas lalong lalabas ang value mo sa kanya sa mga panahon na naiisip niya kung bakit ka ganyan sa kanya.
Iisipin niya ng iisipin, ba't di mo siya pinapatulan? Iisipin niya ng iisipin, ba't di mo siya pinapansin? Iisipin niya ng iisipin, bakit bigla ka nagbago sa kanya? Iisipin niya ng iisipin na mukha lang siyang tanga nakikipag-away sa iyo, wala namang pumapansin sa kanya. Dahil doon bababa ang pride niya. Pag bumaba ang pride niya, magiging mapagpakumbaba siya sa iyo. At ang pag-ibig ka inspire muli magbabalik. At kapag bumalik, hindi ka niya matitiis sapagkat yan ang simula ng kapayapaan, ang hindi pakikipag-away ng isa ka-inspire. Paliman dapat maranasan ka-inspired lang isang lalaki upang hindi ka niya matiis. Huwag busugin ang ego niya. Huwag maghabol. Paliman ka-inspired na sikreto at paraan dapat maranasan na lalaking gumaganyan sa'yo at nananakit sa'yo ngayon. Huwag mong busugin ang ego niya. Huwag mo siyang habulin. Kapag hinahabol mo siya, binubusog mo ang ego niya. At napakadelikado yon, mas lalo kanyang lalayuan. Sapagkat ang ego ay napakadelikado kapag ito ay binusog mo sa isang tao. Kahit ikaw, kahit ako, lahat ng tao sa mundo ay merong ego. At ang ego na yan, ka-inspired kapag ka nabusog yan, diyan nagmamataas ang tao. Kapag naghahabol ka, mas lalo siya nagmamataas sa iyo. Mukha kang aso. Sa paningin niya, habol ang habol sa kanya. O ano bang mas mahalaga para sa kanya? Ang tao o ang aso? Huwag mo sabihin ikaw, aso nga tingin niya sa iyo, habol ka ng habol sa kanya. Binubusog mo yung ego niya. Pero kung hindi mo siya habulin, anong ipapakain niya sa ego niya? Magugutom ang ego niya at maghahanap ng validation na ipapakain niya dito. Hahabulin niya ang validation sa iyo. Kung ngayon o noon, habol ka ng habol sa kanya, hanggang ngayon, yung iba sa inyo masyado pa rin tanga, habol pa rin ng habol sa isang lalaki na meron na ngang iba, habol ng habol pa rin sa isang lalaki na patuloy kang sinasaktan at pinagsasalitaan ng masakit na salita, at yung iba pa, pinipisikal pa. Yung iba pa, naman niloloko pa. Diba? Habol ka ng habol sa kanya, ka-inspired. Itigil mo bigla yan. Bigla kang hindi magparamdam sa kanya, bigla mo nang itigil ang paghahabol mo sa kanya. Yung validation na pinapalamon mo sa ego niya, gugutumin mo yon. Magugutom yun sa validation mo. Aabulin ka niya ulit. Ganyan yan, ka-inspired. Lalong-lalo na kapag doon mo nakikita ang halaga ng isang bagay o isang tao, kapag ito ay wala na sa'yo, talaga naman ka-inspired. So yun sa mga talaga naman dapat mong iparana sa boyfriend mo o mister mo, kapag siya ay talaga namang sobra-sobra na ang ginagawa sa yung hindi maganda. Huwag mong busugin ang ego niya, huwag mo siyang habulin. Sa halip, gamitin mo ang no contact rule na ito yung turo ko sa inyo upang ang isang lalaki ka-inspired ay lagi kang tumakbo sa utak niya. At sa katagalan, ka-inspired siya naman ang maghabol sa iyo at maging maligaya kayo. Makita niya ang halaga mo at maging masaya kayo, ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos po ng vlog nito. Please po kalimutan na mag-like, comment, and share nyo na rin po ang video na ito upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po subscribe, click nyo po yung subscribe, mga ka-inspired, click nyo po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago po ang i-upload na video. At sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po sa akin Facebook o yung profile picture ko sa FB. Kapag nakita nyo yan, talaga namang short message lang ako dyan. Naka-shades at nakapulang damit. I-chat nyo ako po mismo mag-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!